Bago pumasok ang buwan ng Hulyo, namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 16 na Mobile Soil Laboratory Unit sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Nueva Ecija. Isang 10-wheeler truck ang bawat unit na may mga makabagong kagamitan para sa soil analytical services. Tinanggap ito ng Regional Soil Laboratory Chiefs mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na siyang mangangasiwa sa operasyon nito para tulungan ang mga magsasaka na palakasin ng kanilang ani at madagdagan ang kanilang kita. Congratulations sa ating mga sikat na mga magsasaka at mangingisda. At dahil kayo yung nagbubuhay sa ating lahat ng ating kababayan at kayo ang pinakamagaling na nagsasaka at nangingisda. Kaya congratulations sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Alam namin ang buhay ng mangingisda, ang buhay ng mga magsasaka ay hindi madali at napakahirap para lamang makapaghanap buhay, maipakain hindi lamang ang ating mga pamilya kung hindi pinapakain ng buong Pilipinas. Kaya't kami naman sa pamahalaan ay kinikilala namin na ang halaga ng kontribusyon ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangingisda. Kaya ito ay maliit lang na pagkikilala sa inyong kontribusyon sa progreso ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong trabaho, sa inyong sakripisyo, sa inyong patuloy na pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino at sa Republika ng Pilipinas. Thank you po sa inyong lahat. Para naman pagandahin pa ang inyong maging production, kakatapos na nagdala kami rito, nakita nyo siguro yung 16 na Mobile Soil Laboratory. Ito ang inuna namin itong Mobile Soil Laboratory. At ito yung pinakamabilis na magkaroon tayo ng soil laboratory. Ito ay bawat region, magbibigay na tayo, bawat region, magtatagal siya sa isang lugar, tapos iikot para mapag-aralan kung ano na ba ang pangangailangan, ano ba ang tamang pagbigay ng ayuda, ng pesticide, lahat. At pati na kung ano na ang lagay, ano na ang sitwasyon doon sa lupa na tinataniman ninyo para mag-maximize tayo doon, dumami ang ating production. Sa amin doon sa Hagonoy, talagang synchronous planting kami doon. So kung i-base natin yung ginagamit ng lahat ng mga farmers doon, hybrid talaga ang seeds na ginagamit. So almost andyan na kami sa mga 80 up to 90% yung hybrid rice seeds na ginagamit ng aming farmer. Kasi ang hybrid talaga is mataas ang production. Malaking pasasalamat namin sa Department of Agriculture kasi maraming intervention na ibinigay din sa amin, gaya ng seeds, libreng pataba, libreng binhi ng palay, at yung rice financial RFFA, Rice Farmer Financial Support. Then, pasalamat din kami sa DA kasi nakasalay kami sa Gawad Saka Award sa rice clustering. Nagtutulong din kami sa farmer namin gaya ng cash na kami ang magpinan sa aming farmer para hindi na sila mag-utang sa labas. Malaki talaga ma'am ang natulong ng aming asosasyon sa aming community. Kasi yung mga farmer namin hindi gaya noon na sila naghihirap ngayon. Kung may mga problema, andoon na ang water delivery distribution, talagang tuloy-tuloy ang daloy.
24 hours nandyan ang association para tumulong. Kapag may problema ang mga farmer, 24 hours. Hindi masisukat yung saya namin, no? Bliss kami na binigyan kami ng pagkakataon na kami talaga ang grand winner. Kasi marami kaming mga finalists. So, masaya talaga. Pasalamat, paabot kami ng pasasalamat kasi malaking tulong sa amin na nakasali kami sa ganitong programa ng DA. Marami kami mga intervention na natanggap sa DA, hindi lang yung mga seeds, mga machineries, lalong-lalo na yung machineries na talagang malaking natulong sa aming farmer. Like for example, yung mga harvester, rotor, tractor, talagang walang pagsasawang suporta ang ating Pangulo sa mga magsasaka. So, na-feel namin na malaki ang aming pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos kasi ngayon lang namin na-feel na maraming intervention na natanggap ang mga magsasaka. Hindi lang cash assistance, andyan din ang mga pataba, mga seeds, at saka mga machineries. Matapos ang pamamahagi ng Mobile Soil Laboratory Units, nakipagdialogo si Pangulong Marcos Jr. sa National Awardees ng 50th Gawad Saka. Dito'y pinuri niya ang sakripisyo at natatanging kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda sa patuloy na pag-angat ng kanilang mga sektor na nagdudulot ng seguridad sa pagkain ng bawat Pilipino at di matatawarang kontribusyon sa pag-unlad ng buong bansa. Habang nasa Nueva Ecija, pinasinayaan ng Pangulo ang Rice Processing System 2 facility at muling namahagi ng mga makinaryang pangsaka. Sa pamamagitan ng state-of-the-art facility, inaasahang tataas ang produksyon ng ani bunga ng modernong teknolohiya na magreresulta sa mas mataas na kita para sa mga magsasaka. Bukod sa pagiging globally competitive ng mga Pilipinong magsasaka, tinatayang nasa 6,000 ang benepisyaryo ng Rice Processing System 2 facility.
Ito po isa nating programa na binibigay sa ating mga qualified beneficiaries kagaya ng mga Farmers Cooperative at saka local government unit, ang rice processing system. Ang rice processing system po binubuo ng isang rice mill at saka 2 units ng recirculating dryer na pwede pong gamitin ng ating mga magsaka, lalo na sa panahon na sila ay nakapag-ani na, sila po ngayon ay magpapabinaw, magpapatuyo at maganda po yung magiging output ng kanilang mga bigas dito. Meron po tayong 17 na Farmers Cooperative and Association at ito po ay merong 8,500 members na pwede po nila itong maging pakinabang sa kanila. Magagamit pa nila ito at any given time. Pag sila po yung nakaani na, pwede po nilang dalhin dito para po iproseso yung kanilang mga inaning palay. Noong panahon po na wala pa tayong mga dinidistribute ng mga rice processing system, ang ating po mga farmers ay nagpapagiling sa mga lumang mga makina noong araw, mga tinatawag natin kiskisan. Ito po yung mga merong milling recovery na 58% lang, mababa po. Pero sa ngayon po, ang ating pong pinupad ay state-of-the-art rice mill facility na meron pong 65% milling recovery. A difference of 7% po. Malaking bagay po yan. Ang Pilmec po ay tuloy-tuloy po na kami po ay natapos na yung ating phase 1 ng ASEP. Ngayon po ay meron tayong another phase. Ito po yung phase 2 hanggang 2031. Kaya po doon po sa mga samahan na hindi pa po nabibigyan ng ayuda galing sa gobyerno, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin sa Pilmec o kaya po sa aming mga provincial offices nationwide nang kayo po ay masama sa ating mga programa. Very happy kami dahil first time namin na makatanggap ng harvester at ito yung magiging magaganda o maglaking tulong sa aming kooperatiba. Pero kaming members kasi 63 members, involving 350 hectares more or less. And then, doon na may harvester na kaming ginagamit, pero ito malaking tulong to sa amin dahil usually pagka tag-ulan, kailangan mabilis ang ani, hindi mabubulok yung palay mo sa bukid. Mahaharvest po agad dahil sa bilis ng ating harvester natin. More or less kasi, sa ngayon kasi meron kami 63 members kami. Of 63 members, meron kaming area na more or less sa 350 hectares. Sa isang harvester kasi, usually kasi sabihin mo mga 50 hectares ang kayang anihin niya sa loob ng isang cropping, multiply by 100 kabans. Pero usually nasa 5,000 to 7,000 kabans per cropping. Pagka second crop, mas malaki. Depende kasi sa ani Pagka kasi tag-ulan, usually medyo mababa yung ani, mga 100 pababa. Kaya ina-estimate namin nasa 7,000 ang pwedeng ma-harvest ng isang harvester sa isang cropping pag tag-ulan. Pero pagka tag-araw, maabot yan mga 10 to 15,000 per cropping. Pinakamamahal na ating Pangulo, Ferdinand Marcos, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming combine harvester. At ito po yung malaking tulong sa aming kooperatiba. Makakaasa po kayo na ito ay aming gagamitin sa tama at naayos sa programa na ating pamahalaan. Maraming salamat po in behalf of Grande de Oro Agriculture Primary Multipurpose Cooperative. Nagpapasalamat po kami kay Presidente BBM sa pagkakaloob po ng building na ito sa aming lugar. Malaking tulong po ito sa aming magsasaka para maginhawa ang pagpapagiling, pagbibilad. Hindi na po kami magbibilad sa kalsada. Magiging masarap po yung kakainin namin. Thank you po, President BBM, sa pinagkaloob niyo pong malaking biyaya sa aming magsasakang taga Muñoz. Marami pong salamat. Sa atin pong minamahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maraming salamat po sa ibinigay niyong itong tulong, itong pagtatayo ng rice processing system. Malaking tulong po ito sa amin bilang isang magsasaka po. Ginawaran ng Pangulo si Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro ng Order of Secatuna Grand Cross with the rank of Datu sa Palasyo ng Malacanang. Ito'y bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa pagsusulong ng foreign relations ng Pilipinas sa buong mundo. Matapos ang simpleng seremonya, nanumpari ng veteranong diplomat bilang bagong kalihim ng DFA.
Pinangunahan ng Pangulo ang espesyal na bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange bilang tanda ng pagkabisa ng Republic Act No. 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act. Isa itong makabuluhang reforma na maglalapit ng capital market investment sa mga Pilipino, dulot ng mga probisyon sa batas na magbibigay linaw sa investment channels at gagawing mas abot kaya at accessible ito sa small investors. Today, we usher in a new phase of economic opportunity for every Filipino. In May of 2025, this year, I signed into law the Capital Markets Efficiency Promotion Act, or CIMEPA. This timely and strategic tax reform redefines and transforms how Filipinos invest, build, and grow their hard-earned savings. But beyond revenue, CIMEPA reinforces confidence. It shows that our financial system is becoming more equitable and structured for long-term stability. Ours, the small business owner, the young professional, the overseas Filipino worker, to start investing their hard-earned money to build a better future. That every ring from this morning and every day, trading day thereafter, echo our strength, our optimism, our shared hope for a more prosperous future for all Filipinos. Maraming laman po itong CIMEPA law, no? Pero ang pinaka-importanting portion nitong CIMEPA law ay yung pagbaba ng tinatawag nating stock transaction tax from 0.6% to 0.1%. Ito po ay napaka-importante kasi this will really boost liquidity in the markets, no? Makakatulong to sa lahat ng kumpanya, mga malalaking kumpanya, mga medium-sized, pati na yung mga small-sized companies dahil ang market capitalization nila ay matutulungan. Madadagdagan ng stock transactions, ang liquidity ng markets, at yan po talagang hinahanap ng mga lahat ng investors po, both domestic and foreign investors. That's what they look for, no? They look for liquidity in the markets. And this will really help also the ordinary investor, the ordinary person who invests in the stock market. If you look at the stock markets all over Southeast Asia, they're very active. They have a lot of liquidity, and a lot of the investors trade. They call them, in fact, day traders. Dito po wala masyado nun dahil mataas po yung friction costs, mataas po yung tax every time you buy and sell stocks. So with the CIMEPA law, bababa po yung stock transaction tax, at I'm very confident that this will really boost investor confidence, investor knowledge, and liquidity in our markets, which is the source of a lot of what we call equity capital of our corporations, companies here in the Philippines. Siyempre po, this law was about 2 years in the making from the time it was first conceived to today, and of course we will not stop. The administration of PBBM will continue to look for ways and means to boost the economy and to be able to help all our people. Nakiisa ang Commander-in-Chief sa 78th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base sa Pasay City. Pinarangalan niya ang outstanding units at personnel ng Air Force dahil sa kanilang pambihirang kakayahan, kahusayan sa operasyon at tapat na dedikasyon sa kanilang serbisyo para sa bansa. Ang tema para sa selebrasyon ngayong taon ay Focus PAF at 78, Advancing Air Power by Committing to Mission, Strengthening Capabilities and Championing Core Values. The government will exert all efforts to provide the Philippine Air Force with the best possible equipment, training, and facilities. We remain relentless in ensuring that support will continue, because we know that when our troops are equipped,
and are attended to properly, they are empowered to fulfill their duties and serve the country with excellence. Habang umaasa ang taong bayan sa inyo, kayo naman ay may maaasahan sa administrasyong ito. Bilang inyong Commander-in-Chief, titiyakin kong buo at tapat ang suporta at malasakit ko sa inyong lahat. Remember, we owe the Filipino people a swift and responsive Air Force. Today, in its 78th year, let us recommit to that. Let our resolve be focused and unshaken as we serve the Philippines and fly ever higher together. Inilunsad ng Pangulo ang 20 pesos per kilo rice program ng kanyang bisitahin ang palengke ng Zapote sa Bacoor City, Cavite. Lubos ang kagalakan at pasasalamat ng mga benepisyaryo ng programa na kinabibilangan ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga miyembro ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Naglibot din ang Pangulo sa palengke kung saan tinignan niya ang mga ibinebentang produkto at kinumusta ang mga tindero at mamimili. Batat, diyan ka lang muna. Yan. Lalaway na ako lang. Ilang na kasi nga. Basically, pareho naman ako. Yung flavor, pangdang flavor. Pero pinagkabawal.
Siyempre malaking tulong po sa aming mahihirap ang 20. Kung sa 40 nga nahihirapan kami, pinakamababang bigas. Pag bumili ka ng 20, makakabili ka ng itlog, isang ulam na namin mag-anak yun, di ba? At least kahit pa paano nakakatulong ang bigas sa murang halaga, kahit gaano ka mahal ang bigas ngayon, pinakamababa, dinudumog ng taong pinakamura. Thank you po kay Presidente sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin. Thank you din kay Lord dahil siya binigay niya sa amin Presidente. Ay, malaking bagay yun. Kasi sa tulad naming mahirap, wala pang permanenteng trabaho. Kahit bigas na 20 pesos lang yan. Malaking pasalamat na namin lahat sa ating mahal na Presidente. Kaya kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumurahin na bigas. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Sana itulong mo sa tulad naming mahihirap. Napakalaking tulong po nito, lalo na po sa mga mahihirap na mamamayan ng mga ating bansang Pilipinas na ang ginawa ng ating Pangulo na pagbibigay pag-asa doon sa mga maliliit at maralit ang pamilya, ay napakalaking bagay po ang 20 pesos na bigas na pinagkaloob ng ating gobyerno. Kaya sana ito ay magpatuloy-tuloy upang ito ay ganap na may palaganap sa ating bansa at para magkaroon ng kaginawa naman kahit papano ang ating mamamayang mahihirap dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya BBM, nagpapasalamat po kami at kami hindi nyo kinakalimutan na mahihirap dito sa ating bansang Pilipinas. Nakipag-usap si Pangulong Marcos Jr. sa Philippines-Japan Economic Cooperation Committee at mga delegado sa 14th Asian Business Summit sa Palasyo ng Malacanang. Aniya, nakikipagtulungan ng Pilipinas sa naturang committee para makapasok ang investment sa clean energy at makabagong industriya na magbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Ang gaganaping 14th Asian Business Summit sa bansa ang ikalawang pagkakataon na host country ang Pilipinas. I think this is a continuation of a very important evolution in the economic development that we are striving to achieve in the Philippines. And as we have all, I think, learned the lessons of the pandemic, that is why we are trying to develop those interrelationships which we feel are, and I believe we are not alone in this, that the interrelationships between our different countries, our different regions, is going to be the key to stability and to development and progress. And so I'm very happy that you are here to participate in this continuing discussion upon of the development of such important aspects of the global economy and how it relates to our regions and our countries. Pinuntahan ng Pangulo ang tuna capital ng Pilipinas na General Santos City para libutin at inspeksyonin ang fish port complex at makipag-ugnayan sa mga mangingisda. Inobserbahan niya ang fish trading activities tulad ng pagtimbang at grading ng mga nahuling tuna bago ito i-export sa ibang bansa. Matapos nito'y nakipagdialogo siya sa fishing community at sinagot ang kanilang katanungan para sa pagpapaunlad ng kanilang sektor. At habang naroon, namahagi pa siya ng iba't ibang proyektong pangkabuhayan para sa mga mangingisda.
direktiba po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan maibigay natin sa ordinaryong mangingisda yung serbisyo at sa aming mandato sa PFDA yung pagpo-provide ng mga post-harvest facilities, no? Katulad nitong sa Jensan Fishport. Marami ho tayong ginagawa ngayong mga fish ports. May mga ice plants, cold storages, at saka modern fish markets sa buong bansa. Actually, yung sa record natin na mga 20,000 plus yung merong permit to conduct business dito. Ibig sabihin yung nagnenegosyo sa loob ng fish port. Sa isang araw, siguro mahigit kumulang 12 to 13,000 ang katao ang nagtatrabaho dito sa ating fish port. So talagang economic driver ito. Meron tayong ongoing na rehabilitation, kung makikita nyo. May mga natatapos na at may mga ongoing pa na mga construction works. While ongoing yung operation ng ating General Santos City Fishport, ongoing din yung mga rehab, no? Malaki kasi ito, it's a 32-hectare port facility. Nilaanan po ng ating gobyerno ng sapat na pondo para maayos yung ating mga harbor. May 4 na harbor na inaayos, ang ating cold storage facility, which is very important. At itong ating mga market hall, aayusin natin para maging global ang standard ng ating fishport. Sa ating mga kababayang mangingisda sa fishery sector, ang inyo pong PFDA ay patuloy na magsisikap at magbibigay sa inyo ng sapat na serbisyo para sa ikaunlad ng inyong buhay. Unang-una po, gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at lalong-lalo na sa DABPAR dito sa Region 12 sa mga tulong na ibinibigay sa ating mga maliliit na mangingisda. Lalong-lalo na sa paano paunlarin ang ating mga maliliit na mangingisda. Malinaw naman po na nabibigyan ng atensyon at naiintindihan din namin na hindi naman may ibibigay lahat. Pero kahit paano nakikita naman natin na may mga tulong na naibibigay para lang matulungan ang ating mga maliliit na isda. Ang may papangako po namin bilang mga lilit ng isda, alam naman po natin na kami ang tagapag-alaga at tagapangasiwa sa ating mga kustal na karagatan. Patuloy po kami magbabantay para lang protektahan ang kalagayan ng ating pangislaan, lalong-lalo sa ating mga kustal na area. Nagpapasalamat din tayo sa Presidente, uulitin-ulit natin at sana po dagdagan pa ang tulong. Alam pa naman po natin na naghihirap tayo pero kailangan po ng konting dagdag sa ating mga tulong para sa ating mga maliliit na mga isda. Maraming salamat po. Ako si Angelica Bene Flores po ng Malapatan, Sarangani Province. Nagpapasalamat po ako kay President Bongbong Marcos na binigyan niyo po kami ng halaga bilang isang mananagat po. Thank you kaayo. Binigyan mo kami ng atensyon dito. Proud po kami bilang isang mananagat po. Kami po nandito po kami sa tuna fish product po, naga-processing po kami. Salamat po sa lahat-lahat na binigay mo po kami ng atensyon. Salamat po. Wala na po kaming mahiling kung Mula sa Fishport, bumisita ang Pangulo sa pasilidad ng General Tuna Corporation o GTC para obserbahan ang operasyon nito. Ang GTC ay subsidiary ng Century Pacific Food Incorporated na nagmamanufacture at nag-export ng canned, pouched at frozen tuna products. Libo-libong Pilipino, partikular ang mga mangingisda at manggagawa sa pagproseso ng tuna, ang nabibigyang hanap buhay ng tuna industry sa General Santos City.
Sunod niyang binisita ang planta ng Century Pacific Agricultural Ventures Incorporated para inspeksyonin ang pagproseso ng niyog at produksyon ng coconut water sa General Santos City. Ipinamalas ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa coconut farmers at ang pakikipagtulungan ng kanyang administrasyon sa pribadong sektor upang lalo pang umunlad ang industriya ng niyog sa bansa.